hindi na siya dalaga. Ang gabing iyon ang sumira sa lahat. At ang ulan, ang walang tigil na buhos ng ulan, ang naging saksi sa bangungot na iyon. Ang bawat patak na lumalandas sa yero ng mansyon, sa mga naglalakihang bintanang salamin, ay tila kutsilyong humihiwa sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Si Alia Fajardo, 19 na taong gulang, ay hindi na kailanman magiging katulad ng dati. Ilang buwan pa lang ang nakalilipas, sakay ng isang humaharurot na jeepney, nilisan ni Alia ang kanilang munting baryo Maligaya. Baon niya ang mga pangarap hindi lang para sa sarili, kundi para sa kanyang nanay Belen, tatay Cardo, at dalawa pang nakababatang kapatid na sina Bunso at Tinay. Ang baryo Maligaya, sa kabila ng pangalan, ay matagal nang nilamon ng kahirapan. Ang konting kita sa pagsasaka ng tatay Cardo niya ay halos hindi sumasapat sa araw-araw nilang pangangailangan. Ang nanay Belen naman niya, kahit may sakit sa puso, ay pilit pa ring naglalabada para lamang may maidagdag sa kanilang kakainin. Anak, sigurado ka ba talaga dito? Tanong ng nanay Belen niya, habang nangingilid ang luha sa mga mata. Mahigpit ang yakap nito sa kanya, na para bang ayaw na siyang pakawalan. Ang init ng katawan ng ina ay naramdaman ni Alia, kasabay ng bahagyang pag-alog ng balikat nito dahil sa pigil na paghikbi. Nay, kailangan po. Para po sa inyo, para kay tatay, para kina Bunso. Hinaplos ni Alia ang likod ng ina. Huwag po kayong mag-alala. Mag-iingat po ako doon. Saka, malaki raw po ang sweldo. Makakapagpadala agad ako para sa gamot ninyo at pag-aaral ng mga kapatid ko. Pilit niyang pinatatag ang boses, kahit na sa loob-loob niya ay durog na rin ang puso niya sa pag-alis. Ang tatay Cardo niya, tahimik lang na nakatayo sa isang tabi, nakasandal sa haligi ng kanilang maliit na kubo. Ang mga kamay nito, na sanay sa pagbabanat ng buto sa bukid, ay nakakuyom. Kitang-kita ni Alia ang pamumula ng mga mata nito. Hindi pala salita ang kanyang ama, pero alam niyang nasasaktan ito. Magpakabait ka roon, anak, sabi lang nito, at tinapik siya sa balikat. Isang tapik na puno ng pagmamahal at pag-aalala. Si Bunso at Tinay, nakakapit sa palda ng nanay Belen niya, parehong umiiyak. Ate, huwag ka na umalis, sabi ni Tinay, ang bunso nilang kapatid. Dito ka na lang. Lumuhod si Alia para magpantay sila. Babalik si ate, pangako. Magpapadala si ate ng maraming pasalubong. Mga laruan, tsokolete. Pinunasan niya ang mga luha ng mga kapatid gamit ang dulo ng kanyang blusa. Mag-aral kayong mabuti, ha? Tulungan ninyo si nanay at tatay. Ang pagpapaalam na iyon ang pinakamasakit na sandali sa buhay niya, o iyon ang akala niya. Hanggang sa dumating ang gabing iyon. Ang Alta Vista Mansion. Parang palasyo sa laki at ganda. Nakatayo ito sa isang mataas na bahagi ng isang eksklusibong subdivision sa Maynila. Ang bawat sulok ay kumikinang sa karangyaan. Malalaking chandelier, mga painting na mukhang antigo, mga muebles na gawa sa mamahaling kahoy. Sa unang mga linggo niya roon bilang kasambahay, hindi maiwasan ni Alia ang mamangha. Pakiramdam niya, napadpad siya sa ibang mundo. Si Doña Leticia Aguilar, ang matriarch ng pamilya, ang kanyang naging amo. Isang babaeng nasa mga 60 anyos, may tindig na elegante at boses na may otoridad. Bagamat istrikta, naging makatarungan naman ito sa kanya. Malinaw ang mga utos at pinapahalagahan ang kanyang trabaho. Siya ang nag-aasikaso sa hardin, sa paglilinis ng ilang bahagi ng mansyon, at kung minsan, sa paghahanda ng merienda ni Doña Leti. Ang tanging anak ni Doña Leti, si Troy Miguel Aguilar, ay bihirang makita ni Alia. Madalas itong wala sa mansyon, at kung umuwi man, madalas ay gabi na at diretsyo na sa kanyang silid sa ikalawang palapag. Sabi ng ibang mga kasambahay, si Senorito Troy daw ay sutil, palaging wala sa mood at mailap. Mayaman, gwapo, pero tila may sariling mundong ginagalawan. Minsan, nasasalubong niya ito sa pasilyo. Isang mabilis na tango lang ang natatanggap niya, kung minsan nga ay parang hindi pa siya nakikita. May lungkot sa mga mata nito, isang uri ng pait na hindi niya mawari kung saan nanggagaling. Narinig niya mula sa usapan ng ibang katulong na kagagaling lang daw nito sa isang masakit na hiwalayan. Si Irene daw, ang dati nitong kasintahan, isang modelo, ay ipinagpalit daw ito sa isang mayamang dayuhan. Hanggang sa dumating ang gabing iyon. Isang gabi ng Biyernes. Napakalakas ng ulan, sinasabayan ng matatalim na kidlat at dagundong ng kulog.
Katatapos lang ni Alia sa kanyang mga gawain at papasok na sana siya sa kanyang maliit na silid sa likod ng kusina nang marinig niya ang malalakas na kalabog mula sa sala. Sumilip siya. Nakita niya si Senorito Troy. Basang-basa, tila galing sa kung saan. May hawak itong bote ng alak at galit na ibinabato ang mga gamit. Mga vase, picture frames, libro, lahat ay nagliliparan. Walang hiya ka, Irene. Hayop ka, sigaw nito. Ang boses ay puno ng pait at galit. Paulit-ulit nitong sinisigaw ang pangalan ng babae. Lasing na lasing ito. Ang dating tindig na elegante ay ngayoy tila isang puno na iginugupo ng bagyo. Nataranta si Alia. Gusto niyang tumakbo, magtago, pero naisip niya si Doña Letty na natutulog na sa itaas. Baka magising ito at matakot. Naisip din niya, baka masaktan ni Senorito Troy ang sarili nito. Dahan-dahan siyang lumapit. Si Senorito Troy tatama na po, nanginginig niyang sabi. Napalingon ito sa kanya. Ang mga mata ay nanlilisik, puno ng alak at galit. Parang hindi siya nito nakikilala. Para itong isang mabangis na hayop na nasugatan. Sino ka? Isa ka pa. Isa ka pang manggagamit, sigaw nito at bigla siyang sinunggaban. Sinubukan ni Ali ang pumiglas. Senorito, ako po ito, si Alia. Maawa po kayo Ngunit napakalakas nito. Ang mga braso nito ay parang bakal na pumulupot sa kanya. Ang amoy ng alak ay sumusuot sa kanyang ilong, nakakasulaso. Dinala siya nito sa isang madilim na sulok ng sala. At doon, sa gitna ng rumaragasang ulan at ng mga basag na gamit, sa ilalim ng malamig na titig ng mga estatwang palamuti, ginawa nito ang hindi dapat. Ang kanyang mga pagmamakaawa ay nalunod sa lakas ng sigaw nito at sa dagundong ng kulog. Ang kanyang mga luha ay humalo sa patak ng ulan na tumatagos mula sa nabasag na bintana. Nang matapos ang lahat, iniwan siya nitong nakahandusay sa sahig, basag ang puso, wasak ang pagkatao. Ang mamahaling Persian carpet na dati niyang hinahangaan ay naging saksi sa kanyang kahihiyan. Hindi alam ni Alia kung gaano siya katagal na umiyak doon. Ang alam lang niya, ang bawat himaymay ng kanyang katawan ay sumisigaw sa sakit at takot. Dahan-dahan siyang gumapang, pilit na itinatago ang sarili sa dilim, hanggang sa makarating siya sa kanyang silid. Doon, niyakap niya ang kanyang mga tuhod at umiyak ng umiyak, hanggang sa wala ng luhang pumapatak. Ang gabing iyon, ang malakas na ulan, ang pangalan ni Irene, ang mukha ni Troy na puno ng galit, lahat ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Kinabukasan, pinilit ni Alia na kumilos na parang walang nangyari. Ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi maalis. Ang bawat kilos niya ay tila may nakamasid. Ang bawat tunog ay nagpapatalon sa kanyang puso. Pakiramdam niya ang dumi-dumi niya. Nang hapong iyon, habang nagdidilig siya ng mga halaman sa hardin, tinawag siya ni Doña Letty. Pumasok siya sa silid-aklatan ng matanda. Nakaupo ito sa kanyang paboritong silya, may hawak na tasa ng tsaa. Alia, Hija, maupo ka, sabi nito sa mahinahong tinig. Umupo si Alia sa dulo ng isang sopa, hindi mapakali. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Tinitigan siya ni Doña Letty. Mga matang mapanuri, tila binabasa ang kanyang kaluluwa. May problema ba, Hija? Napansin ko, ilang araw ka nang matamlay. At may mga pasa ka sa braso. Hindi nakaimik si Alia. Yumuko siya at muling namuo ang luha sa kanyang mga mata. Ang mga pasa. Sinubukan niyang takpan ng manggas ng kanyang uniforme, pero siguro ay nakita pa rin ng matanda. Hisa, alam kong may hindi tama, patuloy ni Doña Letty, mas lalong lumambot ang boses. Sabihin mo sa akin. Huwag kang matakot. At doon, hindi na napigilan ni Alia. Humagulgol siya. Isinalaysay niya ang lahat. Ang pagwawala ni Troy, ang pagkalasing nito, ang ginawa nito sa kanya. Habang nagsasalita siya, ang bawat salita ay parang tinik na bumabaon sa kanyang lalamunan. Nakinig si Doña Letty. Walang kibo. Ang mukha ay hindi nagbago. Ngunit nang matapos si Alia, nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito na maihawak sa tasa. Ibinaba nito ang tasa sa mesita. Tumayo ito at lumapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. Katahimikan. Isang mahabang katahimikan na mas matindi pa sa dagundong ng kulog noong gabing iyon. Ang anak ko, bulong ni Doña Letty, halos hindi marinig.
Pagkatapos ay humarap ito kay Alia. May kakaibang kislap sa mga mata nito. Hindi galit. Hindi awa. Isang bagay na mas malalim. Manatili ka lang dito, Alia. Ako ang bahala. Hindi maintindihan ni Alia ang ibig sabihin ni Doña Letty. Anong gagawin nito? Paparusahan si Troy? Palalayasin siya? O baka naman, tulad ng iba, hindi rin ito maniniwala sa kanya. Ngunit may isang bagay sa tindig ni Doña Letty, sa determinasyon sa mga mata nito, na nagsasabing iba ito. May bigat ang mga salitang binitiwan nito. Kinagabihan, narinig ni Alia ang sigawan mula sa silid ni Doña Letty. Boses ni Doña Letty at boses ni Senorito Troy. Nagtatalo. Malalakas na salita. Pagkatapos ay isang malakas na kalabog na parang may nabasag na naman. Nang gabing iyon, hindi na naman nakatulog si Alia. Ang takot ay napalitan ng pag-aalala ng pagkalito. Ano ang mangyayari sa kanya? Sa pamilya niya? Ang mga pangarap niya tila naglaho na parang bula. Ang gabing iyon ang simula ng isang mahabang bangungot. Ang gabing iyon ang nagbago sa lahat. At ang ulan, ang walang sawang ulan, ay patuloy pa ring bumubuhos sa kanyang alaala, isang paalala ng nawalang kawalang malay at ng isang kinabukasang biglang nagdilim. Ang balita, gaya ng apoy sa tuyong kugon, ay mabilis na kumalat. Hindi man direktang lumabas sa mga pahayagan o telebisyon ang buong detalye, ang mga bulong-bulungan sa alta sosyedad ay kasing bilis ng hangin. Isang key insidente sa Alta Vista Mansion. Isang hamak na kasambahay. Ang nag-iisang tagapagmana ng mga Aguilar. Ang mga salita, kahit hindi buo, ay sapat na para mabuo ang isang eskandalosong kwento sa isipan ng mga tsismosa at mapanghusgang mata ng lipunan. Si Alia, sa loob ng mansyon, ay parang isang bilanggo. Bawat kilos niya ay tila binabantayan, hindi lang ng ibang mga kasambahay na nagbubulungan sa kanyang likuran, kundi pati na rin ang sarili niyang konsensya. Ang kahihiyan ay parang isang mabigat na balabal na nakapatong sa kanyang mga balikat, hindi niya maiwaglit. Ang dating simpleng pangarap na makatulong sa pamilya ay napalitan ng isang bangungot na hindi niya matakasan. Ilang araw matapos ang komprontasyon ni Doña Letty sa anak, at ang pag-amin ni Alia, tinawag siyang muli ng matanda sa silid-aklatan. Si Troy ay nandoon din, nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa kanila, ang mga balikat ay tensyonado. Ang hangin sa silid ay mabigat, halos mahirap huminga. Alia, simula ni Doña Letty, ang boses ay kalmado ngunit may diin. Alam mo na siguro ang kumakalat na usap-usapan. Tumango lang si Alia, hindi makatingin ng diretso sa matanda. Ang mga mata ni Doña Letty ay tila nangungusap, ngunit hindi niya mabasa kung ano ang nasa likod ng mga iyon, awa ba o pagkalkula. Para maprotektahan ang pangalan ng pamilya Aguilar at para na rin sa kapakanan mo at ng posibleng bunga ng nangyari, dahan-dahang sabi ni Doña Letty, na pagdesisyonan ko na dapat kayong ikasa ni Troy. Napanganga si Alia. Kasal. Siya at si Senorito Troy. Ang lalaking gumawa sa kanya ng karumal-dumal na bagay. Parang isang malamig na tubig ang ibinuhos sa kanyang pagkatao. Gulat, pagkalito, at isang sumisibol na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Pero, Doña Letty D. Halos pabulong niyang sabi. Hindi po pwede. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya sa silid, lumingon si Troy. Ang mga mata nito ay malamig, puno ng hindi maipaliwanag na galit at pagkasuklam. Walang hindi pwede, Miss Fajardo, malamig na sabi nito, ang bawat salita ay tila patalim. Gusto mo to, di ba? Ito ang paraan para makakuha ka ng malaking pera. Isang napakagandang patibong. Hindi totoo yan, Senorito, giit ni Alia, ang luha ay nagsisimula na namang mamuo sa kanyang mga mata. Wala akong hinihinging kahit ano. Ang gusto ko lang podi. Ang gusto ko lang ay katarungan, ang gusto ko lang ay mawala ang sakit na ito, sigaw ng kanyang isip. Pero hindi niya masabi. Sino ang maniniwala sa kanya? Tumahimik ka, Troy, saway ni Doña Letty sa anak, ang boses ay tumaas ng bahagya. Binalingan nito si Alia. Hisa, ito na lang ang tanging paraan. Para sa ikabubuti ng lahat. Isipin mo ang pamilya mo sa probinsya. Isipin mo ang kahihiyan na idudulot nito sa kanila kapag nalaman nila ang nangyari sa ibang paraan. Ang mga salita ni Doña Letty ay tumagos sa puso ni Alia. Ang pamilya niya.
Ang nanay Belen niyang may sakit sa puso. Ang tatay Cardo niyang marangal. Ang mga kapatid niyang umaasa sa kanya. Kung malalaman nila ang katotohanan sa likod ng ieskandalo, baka hindi nila kayanin. Ang kahihiyan, mas matindi pa sa sarili niyang sakit ang iisipin niyang kahihiyan ng kanyang pamilya. Walang nagawa si Alia, kundi ang tumango, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Pakiramdam niya ay isang tupa na dinadala sa katayan. Wala siyang kalaban-laban. Ang desisyon ay nagawa na. Ang kasal ay idinaos makalipas lamang ang ilang araw. Isang pribadong seremonya sa isang maliit na kapilya na pag-aari ng mga Aguilar. Kakaunti lang ang bisita, ilang malalapit na kamag-anak ng pamilya na halatang napilitan lang dumalo, at si Manang Celia, ang pinakamatandang kasambahay na nagsilbing saksi ni Alia. Ang araw ng kasal ay parang isang burol. Walang ngiti. Walang saya. Ang puting bestida na ipinasuot kay Alia ay maganda, gawa sa mamahaling tela, ngunit para sa kanya, ito ay parang isang kasuotan ng bilanggo. Habang naglalakad siya sa munting pasilyo ng kapilya, ang bawat hakbang ay parang may pabigat na kadena. Si Troy, sa dulo ng altar, ay nakatayo, matikas sa kanyang barong Tagalog. Ngunit ang mukha nito ay kasing lamig ng yelo. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang tingin na puno ng puot at pagdududa ang ipinuko nito sa kanya. Para kay Troy, si Alia ay isang oportunista, isang ahas na umakit sa kanya para makuha ang yaman ng mga Aguilar. Isang kasinungalingan ang lahat. Ang seremonya ay mabilis. Ang mga salita ng pari ay tila walang kahulugan. Nang oras na para sa kanilang mga panata, ang boses ni Troy ay halos hindi marinig, mekanikal, walang emosyon. Si Alia naman, nanginginig ang boses habang inuulit ang mga salitang dapat niyang sabihin. Ang T-I-Do na lumabas sa kanyang bibig ay parang isang hatol. Pagkatapos ng seremonya, sa isang maliit na salu-salo sa mansyon na walang kasigla-sigla, nilapitan siya ni Doña Letty. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Alia, Hija, sabi nito, ang boses ay seryoso. Malaki ang utang na loob mo sa pamilya Aguilar. Ginawa namin ito para takpan ang kahihiyan na idinulot mo. Tumagos ang mga salitang iyon sa puso ni Alia. Ako pa ang may utang na loob. Ako pa ang nagdulot ng kahihiyan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Ngunit alam niyang walang mangyayari. Sa mata ng lahat, siya ang may kasalanan, siya ang nang-akit, siya ang mapagsamantala. Tumingin siya kay Doña Letty. Opo, Doña Letty. Naiintindihan ko po. Isang pagsukong mapait. Nang gabing iyon, sa malawak na master's bedroom na dapat sana ay magiging silid nilang mag-asawa, nadatnan ni Alia si Troy na nakatayo malapit sa bintana, nakatingin sa labas, sa madilim na hardin. Ang ilaw lang mula sa lampshade ang nagbibigay liwanag sa silid. Hindi nagsalita si Alia. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Nanatili siyang nakatayo malapit sa pinto, hawak pa rin ang lailayan ng kanyang bestida. Maya-maya, nagsalita si Troy, hindi pa rin lumilingon. Huwag kang umasa na magiging totoong asawa kita, sabi nito, ang boses ay malamig at walang emosyon, ngunit may diin ng pagbabanta. Asawa lang kita sa papel, Alia. Sa mata ng batas, sa mata ng tao. Pero sa akin, isa ka lang babaeng sinamantala ang pagkakataon. Isang estranghero na nakatira sa bahay ko. Lumingon ito at ang mga mata nito ay parang mga punyal na tumutusok sa kanya. Huwag na huwag mong iisipin na may mararamdaman ako para sa iyo. At huwag na huwag kang manghihimasok sa buhay ko. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha nito ang isang unan mula sa kama at walang salitang lumabas ng silid. Naiwan si Alia na mag-isa, na paliligiran ng karangyaan ng silid, ngunit ang puso niya ay parang pinipiga. Ang mga salitang binitiwan ni Troy ay mas masakit pa sa sampal. Asawa lang kita sa papel. Ang mga katagang iyon ay umalinggaw sa kanyang isipan, paulit-ulit, bawat ulit ay may kasamang kirot. Napaupo siya sa gilid ng napakalaking kama, ang bestidang pangkasal ay tila naging baluti na masyadong mabigat. Hinubad niya ang belo na nakasabit pa sa kanyang buhok, ang mga perlas nito ay kumikinang sa malamlam na ilaw. Inalis niya ang mga hairpin isa-isa, ang bawat kilos ay mabagal, tila walang lakas. Ang kanyang buhok, na kanina lang ay maayos na nakaipit, ay bumagsak sa kanyang mga balikat. Tumingin siya sa paligid ng silid. Maluwang ito, mas maluwang pa sa buong bahay nila sa Baryo Maligaya.
Ang mga gamit ay halatang mamahalin. May sarili itong banyo na may jacuzzi, isang walk-in closet na puno ng mga damit na hindi niya alam kung kanino, at isang malaking bintana na may tanawin ng hardin na ngayon ay nababalot ng dilim. Ito na ang bago niyang kulungan. Isang magandang kulungan pero kulungan pa rin. Ang kanyang mga daliri ay napahawak sa kanyang tiyan. Isang malamig na takot ang muling gumapang sa kanyang dibdib. Paano kung totoo ang sinabi ni Doña Letty? Paano kung may bunga ang gabing iyon? Isang anak na hindi ninanais ng ama? Isang anak na magiging simbolo ng kanyang kahihiyan, ng kanyang pagkakamali sa mata ng iba? Napahagulhol si Alia. Doon, sa gitna ng katahimikan ng malawak na silid, habang suot pa rin ang kanyang wedding dress na dapat sana ay simbolo ng pag-ibig at pag-asa, umiyak siya ng umiyak. Umiyak siya para sa nawala niyang dignidad, para sa mga pangarap niyang naglaho, para sa kinabukasang hindi niya pinili. Umiyak siya para sa batang posibleng nasa sinapupunan niya, isang batang walang kasalanan, ngunit isisilang sa isang mundong puno ng paghuhusga at pait. Ang mga luhang iyon ay hindi lang para sa sarili niya. Para rin iyon sa kanyang nanay Belen at tatay Cardo. Anong sasabihin nila kapag nalaman nila ang totoong nangyari? Ang kahihiyan na idudulot nito sa kanila ay hindi niya makakayang dalhin. Mas gugustuhin pa niyang akuin ang lahat ng sakit, basta't hindi lang sila masaktan. Naalala niya ang bili ng nanay Belen niya, magpakabait ka roon, anak. Napapikit siya. Nay, patawad po. Hindi ko po sinasadya. Ang gabi ng kanyang kasal, na dapat sana ay isa sa pinakamasayang gabi sa buhay ng isang babae, ay naging isang gabi ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa para kay Alia. Wala siyang kakampi. Wala siyang masandalan. Mag-isa niyang haharapin ang bukas, dala-dala ang isang peking pangalan, Ginang Aguilar, at isang pusong basag na basag. Hindi niya alam kung saan kumuha ng unan at kumot si Troy. Marahil ay sa guest room. O baka naman sa sofa sa sala. Hindi na mahalaga. Ang mahalaga, malinaw na sa kanya ang kanyang lugar sa bahay na iyon, sa buhay ni Troy. Isa siyang dayuhan. Isang palamuti. Isang kasinungalingan. Dahan-dahan siyang humiga sa kama, sa gilid lang, takot na angkinin ang espasyong hindi naman para sa kanya. Niyakap niya ang kanyang sarili, pilit na hinahanap ang init sa gitna ng malamig na gabi at ng mas malamig pang pakikitungo ng lalaking tinatawag na niyang asawa. Ang mansyon ay tahimik, ngunit sa isip ni Alia, ang ingay ay nakakabingi. Ang mga salita ni Troy, ang mga mapanghusgang tingin ng mga bisita, ang bigat ng utang na loob na ipinapataw sa kanya ni Doña Letty, lahat ay nagpapahirap sa kanya. Sa labas, ang buwan ay tila nagtatago sa likod ng mga ulap. Parang nakikidalamhati sa kanyang kalagayan. Ang gabing iyon ay markado, hindi bilang simula ng isang masayang pagsasama, kundi bilang simula ng isang mahabang pagtitiis. Isang pilit na kasal na walang pundasyon ng pagmamahal, kundi ng kahihiyan, galit at pagkalito. At habang dahan-dahang nilalamon ng antok ang kanyang pagod na katawan, isang panalangin ang kumawala sa kanyang mga labi, isang panalangin para sa lakas, para sa gabay, at para sa isang munting sinag ng pag-asa sa gitna ng kadilimang bumabalot sa kanyang buhay. Lumipas ang mga linggo, naging buwan. Ang tiyan ni Alia ay unti-unti nang umusbong, isang hindi maikakailang testimonya sa gabing iyon ng malakas na ulan at ng isang pagkakamaling pilit nilang itinatago sa ilalim ng isang peking kasal. Ang mansyon ng mga Aguilar ay nanatiling malamig at tahimik, lalo na sa pagitan nilang dalawa ni Troy. Natutulog sila sa iisang silid, iyon ang utos ni Doña Letty para mapanatili ang tamang impresyon. Pero ang kama ay tila isang malawak na karagatang naghihiwalay sa kanila. Si Troy ay palaging nasa kabilang dulo, malayo, at madalas ay umuuwi ng hating gabi na, lasing o kaya ay pagod mula sa trabaho, at aalis ng maaga bago pa man siya magising. Sa kabila ng malamig na pakikitungo ni Troy, at ng palaging paalala ni Doña Letty tungkol sa kanyang utang na loob, sinikap ni Ali ang gampanan ang papel ng isang asawa, kahit sa pangalan lang. Nagluluto siya, nag-aasikaso sa mga pangangailangan ni Troy, damit, pagkain, kahit na madalas ay hindi nito pinapansin o tinitikman man lang ang kanyang mga inihanda. Ang mga kasambahay, sa simula ay puno ng tsismis at mapanghusgang tingin, ay unti-unti nang nasasanay sa kanyang presensya, lalo na nang makita nila ang kanyang kabaitan at kasipagan. Si Troy, sa kabilang banda, ay pilit na binabaliwala si Alia.
Para sa kanya, ang babae ay isang constant reminder ng isang gabing gusto na niyang kalimutan, isang pagkakamaling ipinataw sa kanya ng kanyang ina para lamang sa pangalan ng pamilya. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, may mga sandaling hindi niya maiwasang mapansin ang babae. Isang hapon, galing si Troy sa isang mainit na meeting. Pagod at iritado. Pagpasok niya sa kusina para kumuha ng malamig na tubig, naabutan niya si Alia na hirap na buhatin ang isang maliit na galon ng mineral water. Medyo malaki na ang tiyan nito noon at halatang nahihirapan ito sa bigat. Nakita niya ang pamumula ng mukha nito at ang butil-butil na pawis sa noo. May kung anong kumurot sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung awa o inis. Awa dahil sa kalagayan nito o inis dahil bakit niya kailangang maramdaman iyon. Walang salitang lumapit si Troy, kinuha ang galon mula sa mga kamay ni Alia at inilagay ito sa dispenser. Nagulat si Alia. Napatingin ito sa kanya, ang mga mata ay nagtatanong. Sa susunod, magpatulong ka, sabi lang ni Troy, ang boses ay medyo magaspang pa rin at mabilis na umalis ng kusina. Hindi alam ni Alia kung ano ang iisipin. Iyon ang unang pagkakataon na may ginawa si Troy na hindi pagpapakita ng galit o pagwawalang bahala. Isang maliit na bagay, pero para kay Alia, iyon ay parang isang sinag ng araw sa gitna ng madilim na kalangitan. May isa pang pagkakataon. Si Doña Letty ay nagkaroon ng sinat at masama ang pakiramdam. Si Alia, kahit na malaki na rin ang tiyan at madalas mapagod, ang walang sawang nag-alaga sa matanda. Naghahanda ng pagkain nito, nagpupunas ng katawan, nagbabasa ng libro para dito. Isang gabi, pag-uwi ni Troy, naabutan niyang nakatulog si Alia sa isang silya sa tabi ng kama ng kanyang ina, hawak pa ang isang baso ng tubig. Pagod na pagod ang mukha nito, pero may ngiti sa mga labi. Tinitigan ni Troy ang natutulog na si Alia. Sa liwanag na nagmumula sa lampshade, nakita niya ang kapayakan ng mukha nito. Walang kolorite, walang arte. Isang simpleng babae na napilitang pasanin ang isang responsibilidad na hindi naman dapat sa kanya. Nakita niya ang tiyaga nito, ang kabaitan na hindi nagbabago sa kabila ng lahat ng hirap na dinaranas nito sa mansyon. May kung anong gumalaw sa puso ni Troy, isang bagay na matagal na niyang ibinaon, ang kanyang konsensya. Dahan-dahan, may yelong nagsimulang matunaw sa puso ni Troy. Ang galit ay napapalitan ng pagkalito. Ang pagkasuklam ay nahahaluan ng guilt. Siya ang may kasalanan sa lahat ng ito. Lasing siya noon, pero hindi iyon sapat na dahilan para sirain ang buhay ng isang inosenteng babae. At habang pinagmamasdan niya si Alia na matyagang nag-aalaga sa kanyang ina, isang tanong ang sumagi sa kanyang isip, totoo nga kayang isa lang siyang oportunista? O biktima rin siya, tulad ko, ng mga pangyayari? Hindi niya namamalayan, ang dating matigas niyang puso ay nagsisimulang makaramdam ng konting awa, konting pag-unawa. Hindi pa rin niya matanggap ang kasal nila, ang sitwasyon nila, pero ang dating nag-aapoy na galit kay Alia ay unti-unting humuhupa, napapalitan ng isang emosyong hindi pa niya kayang pangalanan. Isang gabi, umuwi si Troy ng mas maaga kaysa dati. Pagod siya mula sa maghapong trabaho, pero hindi siya lasing. Pagpasok niya sa kanilang silid, akala niya ay tulog na si Alia. Ngunit narinig niya ang mahinang tinig nito mula sa kabilang bahagi ng kama, malapit sa bintana kung saan madalas itong umupo at tumingin sa labas. Dahan-dahan siyang lumapit, nagtatago sa dilim ng pasilyo ng kanilang silid. Nakaluhod si Alia sa sahig, ang mga kamay ay magkadaop, ang mga mata ay nakapikit. Nagdarasal ito. Panginoon, narinig niyang bulong ni Alia, ang boses ay puno ng sinseridad at lungkot. Salamat po sa mga biyayang ito, kahit na po mahirap. Gabayan niyo po sana ako. Bigyan niyo po ako ng lakas para sa mga anak ko. Huminto ito sandali, huminga ng malalim. Para po sa kambal ko kahit ano pong mangyari, sana po lumaki silang mabubuting tao. Sana po maramdaman nila na mahal ko sila, kahit na hindi perpekto ang lahat. Kambal. Natigilan si Troy. Kambal pala ang dinadala ni Alia. Hindi niya alam. Hindi naman kasi sila nag-uusap. Hindi siya nagtatanong. At si Alia, marahil ay natatakot o nahihiyang magsabi. Pinakinggan pa ni Troy ang dasal ni Alia. Dasal para sa kalusugan ng mga bata, para sa pamilya nito sa probinsya, para sa kapatawaran at para sa kanya. Sana po, Panginoon, patuloy ni Alia, ang boses ay bahagyang nanginginig, gabayan niyo rin po si Troy.
Alam ko pong marami siyang pinagdadaanan. Sana po dumating ang araw na mapatawad niya ako at mapatawad niya ang sarili niya. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na suntok sa dibdib ni Troy. Ako. Mapatawad siya. Baliktad yata. Siya ang dapat humingi ng tawad. Siya ang may kasalanan. At si Alia, sa kabila ng lahat, ay ipinagdarasal pa siya. Isang malaking tikraki ang nabuo sa yelo na bumabalot sa puso ni Troy. Ang guilt na nararamdaman niya ay lalong lumalim. Hindi na niya kayang tingnan si Alia bilang isang kaaway, isang oportunista. Nakikita na niya ngayon ang isang babaeng nasaktan, natatakot, ngunit puno ng pananampalataya at pag-asa. Isang babaeng nagdadalang tao sa kanyang mga anak. Kanyang mga anak. Ang katotohanang iyon ay dahan-dahang tumatago sa kanyang kamalayan. Hindi na nakatiis si Troy. Tumalikod siya at dahan-dahang lumabas ng silid. Ayaw niyang mahalata ni Alia na narinig niya ang lahat. Pumunta siya sa balkonahe ng mansyon, humarap sa malamig na simoy ng hangin. Napahawak siya sa rehas, ang mga daliri ay nanginginig. Ano ba itong nararamdaman ko? Tanong niya sa sarili. Ang dating matigas na paninindigan laban kay Alia ay gumuho na. Napalitan ito ng isang komplikadong halo ng awa, pagsisisi, at isang bagong umuusbong na pag-aalala. Kinabukasan, sinubukan ni Troy na maging hindi naman mabait, pero hindi na kasing lamig ng dati ang pakikitungo niya kay Alia. May mga simpleng isalamat kapag inaabutan siya nito ng kape, o isang tango kapag nagkakasalubong sila. Maliliit na bagay, pero para kay Alia, ang mga iyon ay napakalaking pagbabago. Nagbibigay ito sa kanya ng kaunting pag-asa. Isang umaga, habang naghahanda si Alia ng almusal, medyo nahihilo siya. Ang pagbubuntis ng kambal ay mas mahirap kaysa inaasahan niya. Habang pababa siya ng hagdan, medyo nawalan siya ng balanse. Napahawak siya sa railings, pero naramdaman niyang parang matutumba siya. Alia! Isang malakas na bisig ang biglang sumalo sa kanya mula sa likuran, pumigil sa kanyang pagkahulog. Si Troy. Mabilis ang tibok ng puso ni Alia, hindi lang dahil sa muntik na siyang mahulog, kundi dahil sa lapit nila ni Troy. Amoy na amoy niya ang pabango nito, ang init ng katawan nito. Okay ka lang, tanong ni Troy, ang boses ay puno ng pag-aalala. Hawak pa rin siya nito ng mahigpit. Tumingin si Alia sa mga mata ni Troy. Sa unang pagkakataon, wala siyang nakitang galit o pagkasuklam. Ang nakita niya ay tunay na pag-aalala. Oo, okay lang ako, senorito. Troy, nautal niyang sabi, kasabay ng pamumula ng kanyang mukha. Salamat. Dahan-dahan siyang inalalaya ni Troy na makatayo ng maayos. Mag-iingat ka, sabi nito, medyo awkward pa rin. Hindi biro ang magbuntis ng kambal. Tumango lang si Alia, hindi makapagsalita. Ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang simpleng pag-aalalang iyon, ang init ng mga kamay ni Troy na sumalo sa kanya, nagbigay iyon ng kakaibang kilig sa kanyang puso. Isang kilig na matagal na niyang hindi naramdaman, isang kilig na akala niya ay hindi na niya mararamdaman pa. Pagkatapos ng insidenteng iyon, mas lalong naging maingat si Troy kay Alia. Hindi pa rin sila nag-uusap ng matagal, pero ramdam ni Alia ang pagbabago. May mga pagkakataong nahuhuli niya itong nakatingin sa kanyang lumalaking tiyan, na may kakaibang ekspresyon sa mukha, isang halo ng pag-iisip at pag-aalinlangan. Unti-unti, ang dalawang pusong dating puno ng pait at galit ay nagsisimulang makahanap ng isang maliit na espasyo para sa pag-asa. Isang pag-asa na marahil, sa kabila ng lahat, ay mayroon pa ring tsansa para sa isang bagong simula. Isang pag-asang dala ng dalawang buhay na sabay na umuusbong sa sinapupunan ni Alia, dalawang buhay na maaaring maging tulay para muling paglapitin ang dalawang taong pinaghiwalay ng isang gabing puno ng pagkakamali. Ang yelo sa puso ni Troy ay patuloy na natutunaw, at sa puso ni Alia, isang munting apoy ng pag-asa ang nagsisimulang magliyab. Hindi pa nila alam kung saan sila dadalhin ang tadhana, pero sa kauna-unahang pagkakataon, may liwanag na natatanaw si Alia sa dulo ng madilim na lagusan. Ang munting sinag ng pag-asa na nagsimulang sumilay sa buhay ni Alia at Troy ay biglang naglaho, na parang kandilang hinipan ng isang malakas na hangin. Ang unti-unting pagbabago sa pakikitungo ni Troy, ang mga maliliit na kilos ng pag-aalala, ang mga sandaling tila nagkakaunawaan sila, kahit walang salita, lahat ay brutal na pinutol ng isang aksidente. 8 buwan na ang tiyan ni Alia. Kabuwanan na niya.
Ang kambal ay maaaring isilang anumang oras. Isang hapon, nagpaalam si Troy na may pupuntahan lang saglit, isang importanteng kliyente raw. Bago umalis, sa hindi malamang dahilan, nilingon siya nito mula sa pintuan ng kanilang silid. Mag-iingat ka dito, sabi ni Troy, ang boses ay mas malambot kaysa karaniwan. Tawagan mo ako agad kung may kailangan ka o kung may maramdaman kang kakaiba. Ngumiti si Alia, isang ngiting matagal na hindi nasilayan sa kanyang mga labi. Salamat, Troy. Mag-iingat ka rin sa pagmamaneho. Iyon na pala ang huling normal na pag-uusap nila. Ilang oras ang lumipas, wala pa rin si Troy. Nagsimula ng kabahan si Alia. Tinatawagan niya ang cellphone nito pero unattended. Ang kaba sa kanyang dibdib ay papalaki ng papalaki, kasabay ng pagbigat ng kanyang pakiramdam. Hanggang sa tumunog ang telepono sa mansyon. Si Doña Letty ang sumagot. Narinig ni Alia ang pagbabago sa boses ng matanda, mula sa normal na tono, bigla itong napasigaw, napahagulhol. Ano? Nasaan siya? Anong ospital? Alam na ni Alia. May masamang nangyari. Nataranta ang buong mansyon. Si Doña Letty, nanginginig at umiiyak, ay agad na nagpahatid sa ospital. Gusto sanang sumama ni Alia, pero pinigilan siya ng mga kasambahay. Ma'am Alia, buntis po kayo. Baka mapaano po kayo at ang mga bata. Dito na lang po kayo, kami na lang po ang mag-aabang ng balita. Ang mga sumunod na oras ay parang isang masamang panaginip para kay Alia. Ang bawat tunog ng telepono, bawat yabag sa labas ng kanyang silid, ay nagpapatalon sa kanyang puso. Paulit-ulit siyang nagdarasal, humihingi ng himala. Nang bumalik si Doña Letty, ang mukha nito ay basang-basa ng luha, ang mga mata ay mugto. Si Troy na aksidente siya, Alia, sabi nito, ang boses ay basag. Malubha ang lagay niya. Gumuho ang mundo ni Alia. Ang lalaking unti-unti na niyang natutunang mahalin? Hindi pa siguro pagmamahal iyon, pero isang malalim na pagmamalasakit, isang pag-asang binuo ng mga maliliit na kabaitan nito sa mga nakaraang linggo. Ngayon, nasa bingit ito ng kamatayan. Kinabukasan, pinayagan na si Alia na dalawin si Troy sa ospital. Pagpasok niya sa private room nito, naabutan niya itong nakahiga, maraming benda sa ulo at katawan, napapaligiran ng iba't ibang aparato. Payapa itong natutulog o marahil ay walang malay. Lumapit siya, dahan-dahan, ang mga kamay ay nanginginig. Hinawakan niya ang kamay ni Troy. Malamig! Troy, bulong niya, ang luha ay nagsisimula ng mamuo. Gumising ka na, nandito lang ako. Hihintayin ka namin ng mga anak mo. Ngunit ang katahimikan lang ng silid ang kanyang naging kasagutan. Ilang araw ang lumipas. Si Alia, kahit na malapit ng mga anak, ay pabalik-balik sa ospital. Si Doña Letty, bagamat nagdadalamhati, ay naging mas matatag para sa anak. Hanggang sa isang araw, nagkaroon ng pagbabago. Nagising si Troy. Tuwang-tuwa si Alia. Nang papasok na sana siya sa silid ni Troy, may isang babaeng humarang sa kanya sa pintuan. Isang babaeng maganda, matangkad, at nakasuot ng mamahaling damit. Ang mukha nito ay pamilyar. Siya si Erin Mercado, ang ex-girlfriend ni Troy. Excuse me, sino ka? Tanong ni Erin. Ang kilay ay nakataas, ang boses ay puno ng pagmamataas. Ako si Alia, asawa ni Troy, sagot ni Alia, medyo nagulat sa biglaang paglitaw ng babae. Ngumisi si Erin. Asawa? Really? Baka nalilito ka, miss. Ako ang asawa ni Troy. Ano? Naguluhan si Alia. Pero kasal kami. Kasal? Tumawa si Erin, isang tawang mapang-asar. Siguro sa panaginip mo. Baka naman isa ka lang sa mga nurse dito na nag-aalaga sa kanya at masyado kang na-attach. Hindi. Totoo ang sinasabi ko, giit ni Alia, ang boses ay nagsisimula ng manginig. Miss, umalis ka na lang. Nagpapahinga ang asawa ko. At isa pa, tiningnan siya ni Erin mula ulo hanggang paa. Ang tingin ay puno ng pandidiri, lalo na sa malaki niyang tiyan. Hindi ko alam kung anong drama yan, pero hindi ka welcome dito. Biglang bumukas ang pinto at lumabas ang isang nurse. Excuse me, ma'am. Kailangan pong magpahinga ni Amy Aguilar. At isa lang po ang pwedeng manatili sa loob. Ako ang asawa niya, mabilis na sabi ni Irene, ngumiti sa nurse.
Sige na, miss, umalis ka na. Huwag ka nang manggulo. Pero nagsusumamo ang mga mata ni Alia. Tumingin siya sa nurse. Kailangan ko siyang makita. Asawa niya ako. Ang nurse, tila nalilito, ay tumingin kay Irene tapos kay Alia. Pasensya na po, ma'am, pero si Ma'am Irene po ang nakalistang primary contact at asawa ni Eng E. Aguilar dito sa ospital. Ano? Hindi makapaniwala si Alia. Paanong nangyari iyon? Nakita mo na, sabi ni Irene, ang ngiti ay tagumpay. Umalis ka na. Baka matawag pa kita sa security. Walang nagawa si Alia. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Pinagtitinginan na siya ng mga tao sa hallway. Ang kahihiyan at sakit ay muling bumalot sa kanya. Itinaboy siya. Pinalayas na parang isang aso. Tumakbo siya palabas ng ospital, hindi alintana ang mga taong nakatingin sa kanya. Ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi pa sa sakit ng kanyang pagod na katawan. Paanong nangyari ito? Bakit nagpakilalang asawa si Erin? At bakit walang sinasabi si Doña Letty? Nang makauwi siya sa mansyon, halos hindi na siya makahinga sa kaiiyak. Sinalubong siya ni Manang Celia. Alia, Hija, anong nangyari? Ikinuwento ni Alia ang lahat. Ang pagdating ni Irene, ang pagpapalaya sa kanya. Maya-maya, dumating si Doña Letty. Ang mukha nito ay gusot, puno ng pag-aalala. Doña Letty, bakit po si Irene ang nandoon? Bakit po siya ang kinikilalang asawa ni Troy? Tanong ni Alia, ang boses ay puno ng hinanakit. Bumuntong hininga si Doña Letty. Alia, hiha si Troy na walan siya ng alaala. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Alia. Ano po? Ang sabi ng doktor, dahil daw sa tindi ng tama sa ulo niya, nagkaroon siya ng amnesia. Hindi niya tayo maalala, Alia. Hindi niya maalala ang mga nangyari sa mga nakalipas na buwan o taon. Ang huling naaalala niya ay ang relasyon nila ni Irene. Napahawak si Alia sa kanyang dibdib. Hindi pwede. Ang lahat ng pinagdaanan nila, ang unti-unting pagbabago, ang munting pag-asa lahat ay nabura. At si Irene, patuloy ni Doña Letty, ang boses ay may bahid ng galit, sinamantala niya ang pagkakataon. Nagpakilala siyang asawa ni Troy. Nagpakita pa raw ng mga peking papeles, mga litrato nila na edited para magmukhang kasal sila. Hindi makapagsalita si Alia. Ang mundo niya ay muling nabaligtad. Ang lalaking unti-unti na niyang minamahal, ngayon ay hindi na siya kilala. At ang babaeng dahilan ng unang pagkasira ng buhay ni Troy ay muling bumalik para lalong guluhin ang lahat. Doña Letty, paano na po ako? Paano na po ang mga anak namin? Umiiyak na tanong ni Alia. Niyakap ni Doña Letty si Alia. Hiza, huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Aayusin natin to, pero sa ngayon, kailangan nating maging maingat. Ayaw nating ma-stress si Troy. Baka lalong makasama sa kanya. Sa mga sumunod na araw, laging si Irene ang nasa tabi ni Troy sa ospital. Si Alia, kahit gustuhin man niyang makita si Troy, ay hindi na makalapit. Minsan, sumisilip lang siya mula sa malayo, sa siwang ng pintuan. Nakikita niya si Troy na nakikipag-usap kay Irene, kung minsan ay tumatawa pa. Ngunit may kakaibang bakas sa mukha ni Troy, isang bahid ng pag-aalinlangan, ng pagkalito, na para bang maihinahanap siyang hindi niya makita. Para kay Alia, ang bawat araw ay isang pasakit. Ang pag-asang nabuo sa kanyang puso ay napalitan ng kawalan ng pag-asa. Ang lalaking halos mamatay na, ngayong nabuhay muli, ay tila mas malayo pa sa kanya kaysa dati. Walang alaala. Walang sila. Ang sakit ay doble, dahil hindi lang siya kinalimutan ni Troy, kundi pati na rin ang kanilang mga anak na malapit ng isilang. Ang kinabukasan ay muling nagdilim. At si Alia, 8 buwang buntis, ay muling naiwan sa kawalan, nag-iisa at sugatan. Lumipas ang ilang linggo. Nakalabas na si Troy sa ospital, ngunit ang kanyang mga alaala ay hindi pa rin bumabalik. Si Irene, na parang isang linta, ay palaging nakadikit sa kanya, ginagampanan ang papel ng isang mapagmahal at maalagang asawa. Ang mansyon ng mga Aguilar, na dating tahanan ni Alia, ay naging teritoryo na ni Irene. Si Alia naman, pagkatapos niyang isilang ang kambal na sina Trace at Trick, ay pansamantalang umuwi sa baryo Maligaya, sa piling ng kanyang pamilya. Ito ang naging desisyon ni Doña Letty,
para na rin sa kaligtasan at kapayapaan ni Alia at ng mga sanggol, habang hinahanapan nila ng paraan kung paano haharapin ang sitwasyon. Ang puso ni Doña Letty ay durog na durog. Nakikita niya ang panloloko ni Irene, nararamdaman niya ang sakit na dinadala ni Alia. Higit sa lahat, nasasaktan siya para sa kanyang anak na si Troy, na nabubuhay sa isang kasinungalingan, at para sa kanyang mga apo na hindi man lang makilala ng sarili nilang ama. Alam niyang may mali. Alam niyang hindi ito ang tamang landas. Isang araw, hindi na nakatiis si Doña Letty. Lihim siyang nagpunta sa Baryo Maligaya. Ang biyahe ay mahaba at nakakapagod, ngunit tiniis niya. Kailangan niyang makita si Alia at ang kanyang mga apo. Pagdating niya sa munting bahay ng mga Fajardo, sinalubong siya ng init ng pagtanggap ng pamilya ni Alia. Si Nanay Belen at Tatay Cardo, bagamat nagtataka sa biglaang pagdating ng Donya, ay magalang siyang pinatuloy. At doon, sa isang simpleng duyan na yari sa kawayan, nakita niya ang kambal. Si Trace, nakamukhang kamukha ni Troy noong bata pa ito, at si Trick, na may mga matang tila kay Alia nakuha. Ang puso ng isang lola ay biglang umapaw sa pagmamahal. Alia, Hija, sabi ni Doña Letty, habang karga-karga ang isa sa kambal, ang mga mata niya ay nangingilid sa luha. Hindi ko na kaya to, hindi ko na kayang makita si Troy na niloloko ni Irene. Hindi ko na kayang isipin na hindi niya makikilala ang mga anghel na ito. Nag-usap sila ni Alia ng masinsinan. Ibuhos ni Alia ang lahat ng kanyang sakit, ang kanyang mga pangamba. Si Doña Letty, sa unang pagkakataon, ay humingi ng tawad kay Alia, para sa mga pagkukulang niya, para sa sakit na naidulot ng kanyang pamilya. May naisip akong plano, Alia, sabi ni Doña Letty, ang boses ay puno ng determinasyon. Pero kailangan ko ang tulong mo. At ng kambal. Ang plano ay simple ngunit mapangahas. Magkakaroon ng isang malaking welcome back party para kay Troy, na inorganisa ni Irene para lalong ipakita sa lahat na siya ang i-asawa. Sa party na iyon, dadalo si Alia, kasama ang kambal. Gagamitin nila ang natural na koneksyon ng isang ama sa kanyang mga anak para subukang gisingin ang mga natutulog na alaala ni Troy. Isang sugal, pero ito na lang ang nakikita nilang paraan. Pinaghandaan nila ang lahat. Si Alia, sa tulong ni Doña Letty, ay nag-ayos. Ang dating simpleng dalaga mula sa probinsya ay nagmistulang isang diwata sa suot niyang elegante, ngunit simpleng bestida. Ang lungkot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang kislap ng tapang at pag-asa. Ang kambal naman, na halos isang taong gulang na, ay binihisan ng magkaparehong damit, mga maliliit na prinsipe. Ang gabi ng party ay dumating. Ang Alta Vista Mansion ay puno ng mga bisita mula sa alta sosyedad, mga kaibigan at kasosyo sa negosyo ng mga Aguilar. Si Irene, sa kanyang mamahaling gown, ay parang reyna na nag-aasikaso sa lahat, ang braso ay palaging nakakawit kay Troy. Si Troy naman, bagamat mumingiti at nakikipag-usap, ay halatang may ibang iniisip. Ang kanyang mga mata ay palaging may bahid ng paghahanap ng isang bagay na hindi niya matukoy. Nang dumating si Alia, kasama si Doña Letty at ang dalawang yaya na may karga sa kambal, lahat ng mata ay napunta sa kanila. Nagkaroon ng bulong-bulungan. Sino ang magandang babaeng ito? Bakit kasama niya si Doña Letty? At sino ang mga batang iyon? Si Irene, nang makita si Alia, ay nag-init ang ulo. Akmang lalapitan niya sana ito para kumprontahin, ngunit pinigilan siya ni Doña Letty. Huwag kang gagawa ng eksena, Irene. Bisita ko sila, sabi ni Doña Letty, ang boses ay malamig at may otoridad. Si Alia, kahit nanginginig ang mga tuhod, ay pinilit na magpakatatag. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang kay Troy. Nakita niyang napatingin ito sa direksyon nila, ang noo ay kumunot, tila may pamilyar na naramdaman. Ang plano ay isinagawa. Sa isang aksidenteng kipagkakataon, habang naglalaro ang kambal malapit sa kinaroroonan ni Troy, aksidenteng kinapunta ang isa sa mga laruan nila malapit sa paa nito. Si Trace, ang mas bibo sa dalawa, ay lumapit kay Troy, umaasang kukunin nito ang laruan. Dada, sabi ni Trace, ang mga mata ay bilog at puno ng curiosity, nakatingin kay Troy. Napatingin si Troy sa bata. Isang batang hindi niya kilala, ngunit sa hindi malamang dahilan, ay parang may kung anong humila sa kanya. Lumuhod siya para magpantay sila ng bata. Hello there, little man, sabi ni Troy, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nawawala mo ba to?
Itinuro niya ang laruan. Tumango si Trace. Kinuha ni Troy ang laruan at ibinigay sa bata. Nagpasalamat si Trace sa sarili nitong paraan, isang matamis na ngiti at isang paghawak sa kamay ni Troy gamit ang maliliit nitong mga daliri. Sa sandaling iyon, may kakaibang naramdaman si Troy. Isang pamilyar na pakiramdam. Isang mainit na kuryenteng dumaloy mula sa kamay ng bata papunta sa kanyang puso. Tumingin siya sa mga mata ni Trace. Ang mga matang iyon parang nakita na niya dati. Parang mga mata niya. Napatingin siya kay Trick na karga-karga ng yaya hindi kalayuan. Magkamukha sila ni Trace. Kambal. Sino-sino ang mga batang to? Tanong ni Troy, ang boses ay bahagyang nanginginig, nakatingin kay Doña Letty na lumapit sa kanila, kasama si Alia. Bago pa man makasagot si Doña Letty, sumingit si Irene, ang mukha ay puno ng pagkainis. Troy, halika na. Hayaan mo na iyang mga bata. Hindi natin sila kilala. Ngunit hindi na nakikinig si Troy kay Irene. Ang mga mata niya ay nakapako sa kambal, pagkatapos ay kay Alia. Ang babaeng ito bakit parang may kung anong koneksyon siyang nararamdaman dito. Ang mga mata nito puno ng lungkot, ngunit may pag-asa. Bakit pamilyar ang mga batang iyon? Muling tanong ni Troy, ang boses ay mas malakas na ngayon, ang pagkalito sa kanyang mukha ay napalitan ng isang matinding pagnanais na malaman ang katotohanan. Sino ka? Tanong niya kay Alia, ang mga mata nila ay nagtagpo. Ang puso ni Alia ay kumakabog ng malakas. Ito na ang pagkakataon. Ang huling paglalaban para sa katotohanan, para sa kanyang pamilya. Huminga siya ng malalim. Ako si Alia, Troy, sabi niya, ang boses ay malinaw at matatag. At sila si Trace at Trick. Sila ang mga anak mo. Ang buong party ay natahimik. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanila. Si Erin ay namutla. Si Doña Letty ay tahimik na nagdarasal. At si Troy ay natulala, ang mga mata ay nanlalaki, tila binuhusan ng malamig na tubig. Mga anak ko. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa kanyang isipan. Ang eksena ay naitakda na. Ang bomba ay sumabog na. Ang tanong na lang ay kung ano ang magiging reaksyon ni Troy. Maniniwala ba siya? O patuloy siyang mabubuhay sa kasinungalingang nilikha ni Erin? Ang mga susunod na sandali ang magdidikta ng kanilang kapalaran. Ang mga salitang isila ang mga anak mo ay parang bombang sumabog sa gitna ng marangyang party. Natahimik ang lahat. Ang kaninang masayang tugtugan ay biglang huminto. Ang mga bisita, na kanina lang ay nagtatawanan at nag-iinuman, ay ngayon ay nakatutok lahat kay Troy, kay Alia, at sa dalawang batang walang kamuwang-muwang sa tensyong namamagitan. Si Troy ay parang na-estatwa. Ang mga mata niya ay galawgaw, palipat-lipat mula kay Alia, sa kambal kay Erin, at pabalik ulit kay Alia. Ang utak niya ay tila nagpoproseso ng isang napakakomplikadong impormasyon. Mga anak ko. Paulit-ulit na tanong sa kanyang isipan. Paanong mangyayari iyon? Ang alam niya, ang asawa niya ay si Erin. Wala siyang maalalang ibang babae, lalo na isang babaeng nagkaroon sila ng mga anak. Si Irene, na kanina lang ay kampante, ay ngayon ay halatang-halata na ang pagkataranta. Troy, huwag kang maniwala sa kanya, sigaw niya, ang boses ay tumataas at nanginginig. Sinungaling siya. Gusto ka lang niyang sirain. Gusto niyang sirain tayo. Lumapit siya kay Troy, akmang hahawakan ito sa braso, ngunit umiwas si Troy. Isang maliit na bagay ang pumukaw sa atensyon ni Troy. Ang isa sa kambal, si Trick, ay maihawak na laruan, isang maliit na kotsing gawa sa kahoy, medyo lumana at may mga gasgas. Ang kotsing iyon parang pamilyar. Lumapit si Troy kay Trick na medyo nahihiya at nagtatago sa likod ng yaya. Pwedeng makita, tanong ni Troy, ang boses ay mahina. Nag-aalangan man, iniabot ng yaya ang laruan kay Troy. Paghawak niya sa maliit na kotsing kahoy, isang malakas na kuryente ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Ang tekstura ng kahoy, ang mga gasgas parang may kung anong pinto ang biglang bumukas sa kanyang isipan. Flashback. Isang gabi. Malakas ang ulan. Ang tunog ng mga patak sa yero. Nasa sala siya, galit na galit, lasing. May hawak siyang bote ng alak. Sinisigaw niya ang pangalan ni Erin. May isang babaeng lumapit sa kanya, isang kasambahay si Alia. Ang mukha nito ay puno ng takot.
Ang pagmamakaawa nito. Isa pang flashback. Nasa isang maliit na kapilya sila. Nakasuot siya ng barong. Si Alia, nakabelo, naglalakad palapit sa kanya. Ang mga mata nito puno ng lungkot. I duty. Ang mga salitang walang emosyon na lumabas sa bibig niya. Ang malamig na pakikitungo niya pagkatapos. Asawa lang kita sa papel. Isa pang flashback. Nasa silid sila. Nakaluhod si Alia, nagdarasal. Para sa kambal. Kambal. Ang mga anak nila. Hinawakan niya ang kamay nito noong muntik itong mahulog sa hagdan. Ang init. Ang pag-aalala. Ang unti-unting pagbabago sa puso niya. Ang mga alaala, na parang mga piraso ng basag na salamin, ay biglang nagdikit-dikit, bumubuo ng isang malinaw na larawan. Ang ulan. Ang kasal. Ang mga yakap, hindi yakap kundi isang pagkakamali. Ang mga gabi ng pag-iwas. Ang mga araw ng unti-unting pagbabago. Ang pag-aalaga ni Alia sa kanyang ina. Ang dasal ni Alia para sa kanya, para sa kanilang mga anak. Ang aksidente. Ang ospital. Ang paggising niya na walang maalala. Lahat ay bumalik. Sa isang iglap. Parang isang malaking alon na humampas sa kanya, tinangay ang lahat ng kasinungalingan, lahat ng pagkalito. Ang sakit ng ulo na kanina pa niya nararamdaman ay biglang lumala, ngunit kasabay nito ay ang pagbabalik ng kanyang tunay na pagkatao. Napatingin siya kay Alia. Ang babaeng ito. Ang asawa niya. Ang ina ng kanyang mga anak. Ang babaeng sinaktan niya, binaliwala at ngayon ay kinalimutan. Ang sakit at pagsisisi ay bumaha sa kanyang puso. Alia Dri. Bulong niya, ang boses ay puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Ang mga mata niya ay nagsimulang mamasa. Si Alia, nakikita ang pagbabago sa mga mata ni Troy, ang pagkilala, ang sakit, ay napahawak sa kanyang bibig. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng tumulo. Ngunit bago pa man sila makapagsalita, sumigaw na naman si Irene. Troy! Ano ba? Hindi mo siya kilala. Ako ang asawa mo. Ako. Pilit niyang hinihila si Troy palayo kay Alia at sa kambal. Doon na sumabog ang galit ni Troy. Hinarap niya si Irene, ang mga mata ay nanlilisik. Tumigil ka na, Irene, sigaw niya, ang boses ay umalinggaw sa buong mansyon. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang mga kasinungalingan mo. Natigilan si Irene. Anong sinasabi mo, Troy? Na-stress ka lang siguro. Halika, magpahinga na tayo. Huwag mo akong hawakan. Inalis ni Troy ang kamay ni Irene na nakahawak sa kanya. You are not my wife. Hindi kita asawa. Ang bawat salita ay parang latigong humahagupit kay Irene. Ang mukha ni Irene ay namutla, pagkatapos ay namula sa galit at kahihiyan. Ang mga bisita ay nagbubulungan, ang iba ay halatang nagulat, ang iba naman ay tila naaawa kay Irene, ngunit mas marami ang interesado sa eskandalong nagaganap. How could you, Troy, naiiyak na sabi ni Irene. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo. Inalagaan kita. Minahal kita. Minahal. Tumawa si Troy, isang tawang mapait. O sinamantala mo lang ang pagkakataon na wala akong maalala? Para makuha mo ang gusto mo. Ang pera. Ang pangalan ng pamilya Aguilar. Hindi na nakasagot si Irene. Ang mga luha niya ay tuluyan ng bumagsak. Alam niyang tapos na ang laro. Huli na siya. Si Alia, hindi na kinaya ang mga nangyayari. Ang bigat ng emosyon, ang saya dahil naalala na siya ni Troy, ang takot sa galit nito kay Irene, ang kahihiyan sa harap ng maraming tao, ay masyado nang mabigat. Tumalikod siya at mabilis na naglakad palabas ng mansyon, palayo sa ingay, palayo sa gulo. Ang gusto lang niya ay katahimikan. Ang gusto lang niya ay mayakap ang kanyang mga anak. Alia! Narinig niya ang sigaw ni Troy. Ngunit hindi siya lumingon. Patuloy lang siya sa paglakad, pababa sa hagdanan ng mansyon, palabas sa malawak na hardin. Ang mga takong ng sapatos niya ay tumutunog sa mamahaling baldosa. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Parang déjà vu. Ang ulan na saksi sa simula ng kanilang bangungot ay siya rin ngayong saksi sa posibleng pagtatapos nito, o simula ng panibago. Alia, sandali.
Hinabol siya ni Troy. Basang-basa na sila pareho ng ulan. Ang mamahaling damit ni Alia ay nababasa, dumidikit sa kanyang katawan. Ang buhok ni Troy ay tumutulo. Naabutan siya ni Troy sa gitna ng hardin. Hinawakan nito ang kanyang braso, pinaharap sa kanya. Alia, patawarin mo ako, sabi ni Troy, ang boses ay basag, nanginginig. Ang mga mata niya ay puno ng luha, humahalo sa patak ng ulan sa kanyang mukha. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko. Sa sakit na naidulot ko sa'yo. Sa paglimot ko. Patawarin mo ako. Umiiyak na rin si Alia. Troy T. Ikaw, sabi ni Troy, ang mga kamay ay humahaplos sa basang mukha ni Alia. Ikaw ang asawa ko, Alia. Ikaw lang. At ang mga batang iyon ang kambal sila ang mga anak natin. Ang mga salitang iyon, binitiwan sa gitna ng malakas na ulan, sa ilalim ng madilim na kalangitan, ay parang musika sa pandinig ni Alia. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagtitiis, lahat ng luha parang nagkaroon ng kahulugan. Niyakap ni Troy si Alia ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pagsisisi, ng pangulila, ng pagmamahal na matagal na niyang itinago at kinalimutan. Gumanti ng yakap si Alia, ang mga braso ay pumulupot sa baywang ni Troy. Sa wakas, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos, na tila nililinis ang lahat ng sakit ng nakaraan, hinahawi ang daan para sa isang bagong umaga. Sa likod ng mga lihim, sa likod ng mga kasinungalingan, ang katotohanan ay lumitaw. At kasama nito, ang pag-asa para sa isang pamilyang minsan nang nawasak, ngunit ngayon ay may pagkakataong mabuo muli. Ang ulan na sumaksi sa kanilang muling pagtatagpo ay unti-unti nang tumila, na parang ang langit mismo ay nagbibigay daan sa isang bagong simula. Basang-basa sila, nanginginig sa ginaw, ngunit ang init ng kanilang mga yakap ay sapat na para pawiin ang lamig. Sa gitna ng hardin ng Alta Vista Mansion, sa harap ng mga matang mapanuri ng ilang naiwang bisita at ng mga kasambahay na lumabas dala ang mga payong, sina Troy at Alia ay nanatiling magkayakap, tila ayaw ng pakawalan ang isa't isa. Ang mga salita ay hindi na kailangan. Ang kanilang mga pusong pagod at sugatan ay nag-uusap sa paraang sila lang ang nakakaintindi. Si Doña Letty, na may hawak na payong, ay lumapit sa kanila, ang mukha ay basang-basa rin ng luha ng saya at ginhawa. Kasunod niya ang mga yaya, dala-dala ang kambal na ngayon ay medyo naguguluhan, ngunit tahimik na pinagmamasdan ang kanilang mga magulang. Troy, anak. Alia, hijad. Sabi ni Doña Letty, ang boses ay garalgal. Halina kayo sa loob. Baka magkasakit pa kayo. Dahan-dahang kumalas sa yakap si Troy, ngunit ang mga kamay nila ni Alia ay nanatiling magkahawak. Tumingin siya sa ina, isang tingin ng pasasalamat at paghingi ng tawad. Pagkatapos ay tumingin siya sa kambal. Ang kanyang mga anak. Ang mga buhay na bunga ng isang gabing puno ng pagkakamali, ngunit ngayon ay simbolo ng isang bagong pag-asa. Pumasok sila sa loob ng mansyon. Ang party ay tapos na. Si Irene, matapos ang kahihiyang inabot, ay mabilis na umalis, walang imik, ang dating taas noong tindig ay ngayon lupaypay. Ang ilang naiwang bisita ay nagpaalam na rin, dala-dala ang isang kwentong tiyak na pagpipiestahan sa mga susunod na araw. Ngunit para kina Troy at Alia, wala nang mas mahalaga pa kaysa sa sandaling iyon. Matapos nilang makapagpalit ng tuyong damit, naupo sila sa sala, si Troy, si Alia, si Doña Letty, at ang kambal na ngayon ay masigla nang nakikipaglaro sa kandungan ng kanilang ama. Si Troy, na dati mailap at malamig, ay ngayon ay parang isang bata na sabik sa kanyang mga anak. Kinakarga niya si Trace, kinikiliti si Trick. Ang tawa ng kambal ay musika sa pandinig nilang lahat. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula, Alia, sabi ni Troy, habang nakatingin kay Alia, ang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagmamahal. Ang dami kong pagkakamali. Ang dami kong nasabing masasakit. Ang dami kong nasayang na panahon. Hinawakan ni Alia ang kamay ni Troy. Troy, ang mahalaga, naaalala mo na. Ang mahalaga, nandito ka na. Pero hindi sapat yun, Alia. Ang kasal natin hindi iyon ang kasal na nararapat sa'yo. Hindi iyon ang kasal na pinangarap ko para sa atin, kung naging tama lang sana ang lahat mula sa simula. May naisip si Troy. Isang bagay na matagal na dapat niyang ginawa. Kinabukasan, dinala ni Troy si Alia sa maliit na kapilya kung saan sila unang iikinasal.
Walang ibang tao. Sila lang dalawa at ang tahimik na presensya ng Diyos. Alia, sabi ni Troy, lumuhod sa harap niya, hawak ang kanyang mga kamay. Alam kong hindi na natin maibabalik ang nakaraan. Hindi na natin mabubura ang sakit. Pero gusto kong bumawi. Gusto kong bigyan ka ng isang panunumpa na totoo, isang panunumpa na galing sa puso ko, hindi dahil sa napilitan lang ako, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil mahal kita. Ang mga salitang "i-mahal kita" ay tila isang matamis na himig na matagal nang inaasam marinig ni Alia. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi, ngunit ngayon, ito ay mga luha ng kaligayahan. Troy Fajardo Aguilar, simula ni Alia, ang boses ay nanginginig ngunit puno ng pagmamahal, sa harap ng Diyos, nangangako akong mamahalin ka, aalagaan ka, at sasamahan ka sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, habang ako'y nabubuhay. Ikaw ang aking kahapon, ang aking ngayon at ang aking bukas. Niyakap ni Troy si Alia ng mahigpit. Mahal na mahal kita, Alia. Higit pa sa buhay ko. Habang sila'y magkayakap, bumukas ang pinto ng kapilya. Pumasok si Doña Letty kasama ang kambal. Ang mga bata, nang makita ang kanilang mga magulang, ay masayang tumakbo palapit sa kanila. Mama! Papa! Sabay na sigaw ni na Trace at Trick, ang mga maliliit nilang braso ay yumakap sa mga binti ni na Troy at Alia. Napuno ng tawanan at ng matamis na halik ang maliit na kapilya. Ang dating lugar ng pait at pilit na pagsasama ay naging lugar ng tunay na pagmamahalan at pagpapatawad. Flashback. Naalala ni Alia ang mga gabi ng kanyang pag-iisa, ang mga luhang walang nakakakita. Naalala niya ang takot, ang panghuhusga, ang kawalan ng pag-asa. Naalala ni Troy ang kanyang galit, ang kanyang pagkalito, ang mga gabing nilulunod niya ang sarili sa alak para makalimot. Naalala niya ang bigat ng kasalanang hindi niya maamin. Ngunit ang lahat ng iyon ay bahagi na ng nakaraan. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ang pamilyang unti-unting nabubuo, pinagtibay ng mga pagsubok, pinatatag ng pagmamahal. Si Doña Letty, nakangiting pinagmamasdan ang kanyang anak, manugang at mga apo. Sa wakas, ang dasal niya ay natupad. Ang pamilya Aguilar ay muling buo. Lumabas sila ng kapilya, magkahawak kamay, ang kambal ay masayang nagpapalitan ng karga sa kanilang mama at papa. Ang araw ay sumisikat ng napakaganda, isang simbolo ng bagong pag-asa, ng bagong kabanata sa kanilang buhay. Ang daan patungo sa tunay na kaligayahan ay hindi naging madali. Maraming luha ang pumatak, maraming sakit ang naramdaman. Ngunit sa huli, ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig na handang magpatawad, umunawa at magtiwala ang siyang nanaig. Ang Alta Vista Mansion, na dating simbolo ng karangyaan, ngunit malamig na samahan, ay unti-unting napuno ng init, ng tawanan ng mga bata, ng mga halik at yakap ng mag-asawang natutong magmahalan sa kabila ng mapait na simula. Ang mga baksihis pampamilya ay naging mas madalas, puno ng kwentuhan at lambingan. Ang mga fiesta sa baryo, kung minsan ay dinadalaw nila, dala ang saya at pasasalamat. Ang pagsakay sa jeepney, na dati ordinaryong gawain lang ni Alia, ay naging isang masayang alaala na ibinabahagi niya kay Troy at sa kanilang mga anak. Ang kanilang kwento ay hindi perpekto. Maraming sugat ang kailangang hilumin. Maraming tiwala ang kailangang muling buin. Ngunit sa bawat pagyakap, sa bawat ngiti, sa bawat mahal kita na kanilang binibitawan, alam ni na Alia at Troy na malalampasan nila ang lahat, basta't sila'y magkasama. Isang bagong simula. Isang pamilyang minsang nawasak, ngunit ngayoy muling nabuo, mas matatag, mas puno ng pagmamahal. At sa gitna ng lahat, ang dalawang pusong natutong magmahalan, hindi dahil sa perpekto ang lahat, kundi dahil sa kabila ng lahat ng imperpeksyon, pinili nilang humawak, magtiwala at muling magmahal. Ang muling pagyakap ay hindi lang pisikal, ito ay pagyakap sa nakaraan, pagyakap sa kasalukuyan, at pagyakap sa isang kinabukasang puno ng pag-asa at pag-ibig. Minamahal kong mga mambabasa. Una sa lahat, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni na Alia at Troy. Bawat kabanata, bawat salita, ay inilaan ko para sa inyo, sa pag-asang madama ninyo ang bawat pintig ng puso, ang bawat patak ng luha, at ang bawat kislap ng pag-asa na bumuo sa kanilang paglalakbay. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang emosyonal na paglalakbay din para sa akin. May mga pagkakataong napapangiti ako sa mga simpleng kikilig di moments, nalulungkot sa kanilang mga pagsubok,
at kinakabahan sa bawat pagharap nila sa mga hamon. Nais kong isalamin, sa abot ng aking makakaya, ang mga pamilyar na eksena sa buhay Pilipino, ang init ng pamilya, ang mga dasal sa gitna ng paghihirap, ang pagbangon mula sa pagkakamali, at ang walang hanggang kapangyarihan ng pagpapatawad at pag-ibig. Sa kwento ni Alia at Troy, nais kong iparating na ang buhay ay hindi palaging perpekto. May mga pagkakataong madarapa tayo, masasaktan at maliligaw ng landas. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, laging may puwang para sa pagbabago, para sa paghilom, at para sa muling pagbangon. Ang pag-ibig, sa kanyang pinakadalisay na anyo, ay hindi lang tungkol sa saya at kilig. Ito ay tungkol din sa pag-unawa, pagtanggap, at pagpapatawad, lalo na sa mga panahong sinusubok tayo ng tadhana. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanilang kwento. Na kahit gaano pa kadilim ang gabi, laging may sisikat na umaga. Na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo umiiwas sa problema, kundi sa kung paano natin ito hinaharap ng may tapang at pananampalataya. At higit sa lahat, na ang pamilya, sa anumang anyo nito, ay isang biyaya na dapat nating pahalagahan at ipaglaban. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong puso, malugod ko kayong inaanyayahan na ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya at kakilala. At kung mayroon kayong mga saloobin, komento, o kahit na munting mensahe, huwag po kayong mag-atubiling iwan ito. Ang inyong mga tinig ay mahalaga sa akin at nagsisilbing inspirasyon para patuloy na lumikha ng mga kwentong maaaring pumukaw sa ating mga damdamin at magbigay ng aral sa ating pang-araw-araw na buhay. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa ating muling pagkikita sa mga susunod pang mga kwento. Nagmamahal. Ang inyong manunulat.